So may tanong ako. Ilang taon ka nag-edit kay Idol Japper or Sniper? Nagsimula ako mag-edit sa timekeeper, videographer, tsaka editor. Bakit ka nga pala umalis? Ang totoo pong dahilan, mura na ako nito sa isip niya, sobrang galit na galit siya. Masama ugali niya. Mga Anoli, good morning, magandang umaga po muli sa inyong lahat. At syempre, maraming salamat po muli sa inyong lahat. At nakuha po natin yung top 1 sa views at top 1 sa revenue. Ayun, sana po ay tuloy-tuloy lang po ang mainit na suporta nyo hanggang sa katapusan, no? Hanggang December 2 yan. Yun, si Consial Lando pala, kaano-ano mo? Ayan, sa mga... Sabi kasi ng iba, tatay daw. Sa mga viewers natin, sa mga hindi po nakakalaam, hindi ko po tunay na tatay si Consihal Lando. Hindi ko po totoong tatay si Consihal Lando, pero nanay at tatay ang tawag ko sa kanila mag-asawa kasi since birth, sila na yung nag-alaga sa akin. So, nasan yung magulang ko? Yung mami at tatay ko is hiwalay sila, pinagbubuntis pa lang ako. And wala na din yung tatay ko, patay na. So, ang mami ko, since birth, nagtatrabaho siya. Ngayon, nasa ibang bansa. Since maliit ako, nasa ibang bansa siya. Tapos, sila talaga yung nag-alaga sa akin. Kaya, nanay at tatay. So, parang ampon nila ako. Tinuturing talaga nila ako anak nila. Sarili nilang anak. Kaya, ayun, hindi ko naisip na, ay, hindi ko siya tatay. Tito ko lang siya. Tatay ko talaga siya para sa akin. Ayun. So, buntis pa lang pala, nagkahiwalay na. So, wala pa siyang malay noon hanggang sa... Hindi mo nakita yung tatay mo? Nakita ko siya nung mga tatlong beses. Nung malaki-laki, mga pa ako, 7 years old, pag birthday ko, gano'n. Maisip ka na? Wala pa, hindi ko pa nga, pag natatandaan ko, medyo malabo na, hindi ko na siya maalala masyado. Pero nakita ko yung tatay ko. Pag nakikita ko siya before, natatandaan ko lang, umiiyak ako kasi ayaw ko sumama sa kanya. Bakit? Yung mama mo, matagal na ba sa ibang bansa? Oo, simula pa ako, grade 1. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Anong trabaho niya doon? Domestic helper, gano'n. Yung domestic helper. Ayun, siyempre nag-aral ka. Hindi, may mga time doon na kailangan ng mga magulang. Naisip mo ba na dapat ang tunay mong magulang ang nandun? May time, talaga, most of the time, naiinggit ako sa iba kapag halimbawa may family day, may meetings, kasi syempre ang nanay, ang asawa ni Consi lang, ang nanay lang marami kami, halos sunod-sunod kaming mga anak niya kasi grade 1, grade 2, grade, ganun sunod-sunod. Tapos pag may meeting sa school, sabay-sabay. So, madalas, walang uma-attend sa akin. So, ayun, may inggit na, Kuya Raul, hindi ako iiyak dito. May inggit, may time na naiinggit ako, pero okay lang naman, ayun yung reality, and hindi naman ako nagkukulang sa pagmamahal na natatanggap dahil tinuturing din nila ako bilang anak. May tanong ka ba sa sarili mo, bakit nagkahiwalay sila mama at papa? Bakit hindi ko sila nasilayan na bago sila nagkahiwalay? Nung bata pa, syempre may isip mo talaga. Pero habang nagkakaisip ka, habang tumatanda ka, ganito pala yung feeling ng pinapaiyak. Nung tumatanda ka, naisip ko na siguro kung magkasama yung nanay ko at tatay ko, hindi ganito yung magiging buhay ko. Kasi ako, kahit pag ganto lang ako, masarap yung buhay ko eh. Hindi ako nahihirapan, hindi ko nararanasan yung nararanasan ng ibang bata na kinukulang sa pagkain, nagugutom. Pero ako, ang swerte ko, dalawa yung nanay ko, yung mami ko, tsaka ang asawa ni Kakonsi, tas ang tatay ko. And maraming sumusuporta sa akin. So, ayan, naisip ko na na okay lang pala. Kasi kung sila yung kasama ko habang lumalaki ako, baka hindi ganito yung magiging buhay ko. Baka siguro aaway sila ng away, so magiging masilimuot din yung maaalala ko nung kabataan ko. So okay lang din. Ayan, kung may message ka sa papa mo. Na halimbawa, sigurado kilala ka niya. No, baka may gusto ka lang sabihin. Yung tatay ko patay na. Patay na. Message in heaven. Okay lang ba masabi? Okay lang. Wala siya sa heaven. Saan? Alam ko. Kasi, kung okay lang sabihin. Kasi, yung tatay ko, siya, nag-suicide. Nagbaril siya sa ulo. So, alam ko wala siya sa heaven. Pero,
Ito, palagi ko siyang pinagdadasal. Bata pa lang pinagdadasal ako na tanggalin yung galit sa puso ko. Galit ako sa tatay ko dati. Pero ngayon, hindi na. Pinagpapasa Diyos ko na lang. Kasi ako lang din mahihirapan kung magtatanim ako ng sama ng loob. Wala na naman yung tatay ko. Wala nang tatanggap ng galit ko. Pero ayan, kung nasa ka man ngayon, nagpapasalamat pa din ako kasi kung wala ka, wala din naman ako sa mundong ito. So, ayun na lang yung naging ambag mo sa buhay ko, yung binuhay niyo ako. Pero kailangan mong pakawalan yan. Yung, kung okay lang sa'yo sabihin mo, kung ano yung galit. Kasi nangyayari sa akin yan, nung nailabas ko lumuwag talaga eh. Ano yung galit mo sa papa mo? Kung okay din lang. Ayun nga, galit ako kasi iniwan niya kami ng mami ko. Nagpakasal yung silang dalawa ng mami ko. Tapos, 6 months pa lang akong pinagbubuntis ng mami ko. May iba na agad siyang pamilya. Kasal sila eh. Tapos, nagpakasal din doon sa isa. So, ayun nga, kinasuhan nga yun ng mami ko yung dalawang yun eh. Pero, ayan, wala na yan. So, ayan, galit ako kasi iniwan niya kami. Tapos, ang weird nga eh, kahit doon sa mga kapatid ko, nagalit din ako. Pero wala naman silang kasalanan. Pero syempre, immature pa tayo, ng bata pa tayo. May kapatid ka sa sa labas? Apat sila. So, kumusta naman ng... Hindi kami close, hindi kami nag-uusap. Kasi, ewan ko, hindi ko talaga feel na, hindi ko feel na parang hindi ko pa kaya na makipagsalamuha sa kanila. Bali, ate ka nila? Akong panganay. Ano yan? May tamang pagkakataon yan. So yan, kay mama mo, baka may gusto kong sabihin na tama na ang abroad, dito ka na lang. Gusto mo ba siyang makasama? Oo naman, kaya nga ako nagsimula mag-vlog, ayun talaga yung pinaka-goal ko nung umpisa, pero hindi ko pa siya napapanindigan hanggang ngayon kasi tamad ako mag-vlog, ang tagal ko napatigil sa vlog. Sabi ko kaya ako nag-vlog para mapauwi na siya kasi ang tagal niya nang nasa ibang bansa. Pero hindi pa siya makauwi kasi maraming bills na bayarin. Meron kaming bahay na hinuhulugan, so pag umuwi siya, baka hindi namin siya mabayaran, masasayang lang yung ilang taon nang hinuhulog. So, malay mo soon pag nakapag-ipon tayo. Gusto niya na din umuwi eh. Yeah. So yeah, mami, and I'm so proud of you na ikaw yung naging mami ko. Nanay at tatay, I love you. Grabe, natouch ako dun sa yung mga bill na binabayaran. At hindi pa ako makatulong ngayon eh, sorry po. At iba pa. Lagi ka bang nakakasahod sa YouTube? Every month? Ayun nga, Kuya Noli. Simula nung napasali ako sa challenge, September, that's exactly 1 year bago ako ulit nakasama. Kasi hindi talaga ako nagba-vlog na eh. Kasi, ewan ko, introvert kasi ako guys. So, mas ang sarap sa pakiramdam na private na buhay. Pero naipag-isip-isip ko, private nga yung buhay mo, matahimik nga. Pero, walang source of income. So, mas magandang ganito. Ganito na lang. Pag-focusan muna natin pag-vlog. Pero gusto mong sumahod buwan-buwan? Oo naman. Ang sarap kaya sa pakiramdam na hindi ka na humihingi. Ito nakakahiya guys Kaya hindi din makauwi siguro mami ko. Sa tanda ko nang ito sinusuportahan niya pa ako. Tapos ayan, simula nung ang sarap sa pakiramdam kapag nakakasahod ka, syempre, hindi ka na bibigyan niya. So, kaya mo nang gastusin yung sarili mo, gastusan. Ayan, at dahil sa sinabi mo yun, pagtapos ng challenge, welcome ka dito. Yeah. Kahit isang buwan. Para ma-maintain mo yung sahod mo. Basta welcome ka dito anytime. Yeah. Na natouch ako dun sa sinabi mo para magkaroon lagi ng sweldo yung mo. Ikaw, depende sa'yo kung kasi iba yung hilig mo or
alam mo, gusto mo lang mag-mix vlog, 1 week dito, ganun. So, welcome ka dito. Yes, so sarap tumira dito guys. Sobrang tahimik, sobrang asikaso, and sobrang close sa mga kapitbahay. So nakakatuwa talaga dito. Kung ano nga lang, talagang kung may matitigilan lang ako dito na hindi nakikituloy, why not dito ako titigil? Uy, malapit na ako magpagawa ng apartment dyan. Wow, Upa ka na lang sa upa na akin. lang ako kay Kuya Noli. Mura lang upa dyan, 1.5 lang, 2,000. O, di ba? Uupa na lang ako Kuya Noli, tapusin mo na eh. Diba? Iyak ko daw siya. Eh, kaya sa topic ng topic sa akin, tumitingin, hindi ako gumagano kasi mawawala yung moment eh. Kaya nga eh. Mawawala ang moment. Kaya, Talagang pinupush niya, umiyak ka. Sige, pinaiyak mo ko ah. tapos susundan ko agad yung dalawa. Ay, makawala yung moment. Magaling, magaling. Ayan. So, may tanong ako. Siguro dito na ito magtatapos. Ilang taon ka nag-edit kay Idol Japper Sniper at paano kanya nakuha? Out of nowhere, hindi dati pa, nagsimula ako mag-edit sa kanya, nagsimula ako bilang timekeeper niya, nung bahay serye, nung pinapagawa pa lang yung bahay niya. Naging timekeeper ako nun. Tapos, nagsimula ako mag-edit doon habang nagta-timekeeper ako. Habang naging ako nun eh, 3 ang ginagawa ko nun, timekeeper, videographer, tsaka editor. So, maliit pa lang yung sinasahod ko before, pero sobrang laking tulong na nun. Hindi naman maliit, malaki siya kung kung minimum wage earner ka, mas malaki pa din yun. Pero, ayan, nawala ako kasi marami kaming editor nun eh. Si Kaka Faith, si Kuya Pablo, ayan, magkakasabay kami mag-edit nung sabay-sabay kami halinhinan. Tapos bumalik lang ulit nung nakita niya ako, parang nahihirapan siguro siya mag-vlog tapos edit pa niya. Para sabi niya, hindi na siya sanay mag-edit kasi parang napapasma yung mata niya, napapagod. So, kinuha niya ako bilang editor. Nakita niya lang ako dun sa kubo namin. Sabi, uy, edit ka na. Akala ko nagbibiro lang. Kaya sabi ko, sige ba, okay lang naman. So, ayun, nagsimula doon, naging editor niya ulit ako. Tapos, nag-stay in kami nun sa Laguna kay na Kuya Tim. So, yun. Mga saglit lang niya ako naging editor ng tuloy-tuloy. Siguro wala pang 1 taon, naging editor niya ako. Yan. Ayan. At bakit ka nga pala umalis sa pag-edit? At bakit ka nga pala umalis sa pag-edit? Hindi ko alam kung kung nasabi ko na to sa ibang vlog. Ang sinasabi niya kasi, ang alam ng iba, kaya ako umalis sa pag-edit kasi nag-aaral pa ako noon. Yun ang alam ko. Ang alam nila, umalis ako kasi nag-aaral ako, busy. Ang totoo pong dahilan, hindi talaga busy nun kasi online class lang yun, hindi siya mahirap pagsabihin. Kaya ang totoong dahilan, lang ako, nag-day off, nag-leave. Nag-leave lang ako for 1 month kasi hindi kasi ako sanay sa ganun trabaho na na diretso, papasok ako siguro alas 7, alas 8, tapos uuwi na ako gabing-gabi na. Parang ako kasi galang tao ako eh. Gala, gusto kong na-miss ko lang yung time na makagala. Kasi, Nasa moment ka pa nung kabataan noon. Oo, hindi pa ako nung talagang focus sa sa trabaho, hindi pa. So nami-miss ko gumala. Nung una talaga, walang day off ako noon. Nakakapag-day off lang ako kapag nagre-request ako. Kuya Jeep, day off ko muna, absent muna ako, 2 araw, gano'n. Eh, nung time na yon, meron akong concert na a-attendan. 1 linggo dapat ako absent doon. So, sabi ko, Kuya Jeff, leave muna ako 1 week or 1 month. Tapos, nung time na babalik na ako, may Lovely na. So, hindi na ako nakabalik. Na ka ba? Na medyo nagkaroon ka ba ng Panghihinayang? Oo, na may sakit sa kapalit loob. na siya, oo. Nung una, meron, hindi naman mawawala yan kasi hindi din naman biro yung hindi naman din biro yung pinapasahod ni Kuya Jeff. So may panghihinayang, pero at the end of the day, okay lang kasi everything happens for a reason. Siguro wala akong ngayon sa kinalalagyan ko kung editor pa din niya ako. And ayun, okay lang din naman dahil siguro sabi ko nga, may pinagkwentuhan ako, sabi ko nga, para kay Lovely talaga yung trabaho na yun. Para kay Lovely siguro talaga, tulong din siguro sa kanya. So, kumusta naman kay Lovely? Nung kakapalit niya lang, ganun. Nung una, hindi kasi talaga kami nagkikita eh. Nung una, syempre nakakailang. Kasi, pinalitan ako nito. Dapat sa akin itong trabaho na ito. Nakakailang, pero wala namang, no hard feelings. Okay lang naman. Nito nga, nung mga huli nga, nagbibiroan na kami na naghahanap si Kuya Jeff ng editor. Sabi ni Lovely, tanong nyo kay Kapakpak kung
kung madali bilang maging editor ni Kuya Jeff. Pinagbibiroan namin na masama ugali niya, hindi kayo tatagal dyan. So, ayun. Ayan, ilang beses ka namura na Idol? Kasi nagmumura siya di ba? Oo. Sabi ni Lovely, lagi daw siya namumura ni Kuya Jeff. Hindi ko alam, sa akin, hindi mararamdaman mo lang na galit siya pero hindi niya ako minumura. Siguro sabi ko behind my back, siguro minumura na ako nito sa isip niya, sobrang galit na galit siya pero hindi niya ako mamura personally. Pero ramdam mo talaga kapag may mali kang nagawa Hindi ka niya kakausapin tapos wala, dead air. Talagang hindi ka niya kakausapin kapag may nagawa kang mali. Pero that's normal naman kasi kapag namamasukan ka nga din, di ba, papagalitan ka. So ayun no, so hindi daw siya namura ni Idol no. At hindi naman ibig sabihin sa Idol nagmumura, masama ang ugali, hindi. Yes. Kasi yun ang niya, yung pagiging totoo niya no sa niya sa sarili niya. Mahirap naman yung sa vlog mo mag-innocent ka tapos off cam pala, palamura ka pala. So mas maganda yung ganyan, yung magmumura ka kahit may camera, okay lang yan. Pero ano lang naman, nabibilang lang naman yung mura na Idol. Dol, pasensya na Dol ha. Dol, i-share mo tong vlog na to. Okay, kay Kuya Jeff, maraming salamat at ayan, binigyan mo ako ng opportunity. Parang naging stepping stone ko yung pagiging editor mo para mas makilala ng community mo. Ayun nga, nasabi mo na yung sabi ni Kapakpak, ang tagal ni Kuya Noli mag-vlog. Hindi ko pababain pa natin Ayan, po. ayan. So sabi mo, ramdam mo pagka si Idol ay medyo may something or ilang araw kanya nga hindi ka kausapin o hindi kanya papansinin. Tapos pag may aabot na ipapa-edit, paano ang way niya? Madali lang naman katrabaho to si Kuya Jeff Oo. Anong tawag doon? Kapag maghapon siya, maghapon talaga siyang bad trip kapag nasimula na ng umaga. Maghapon na yung bad trip, aalis yan. Dati ang ginagawa niya pag bad trip, magmumotor yan, magra-ride siya, naalis yan para hindi kami mag-communicate maghapon. Pero iiwan niya lang sa akin lahat yung vlog niya. So, ang ginagawa niya, pag nagpapa-edit siya na mismo naglalagay dun sa editor. Tapos, i-edit ko na lang ng i-edit. I-export ko, tapos ako na din mag-upload. So, wala. Normal lang na, ito, i-edit mo, ayan. O paano ka umiiwas? Pag alam mo na medyo mainit. Inakausap mo, Hindi. Kapag pag galit siya, hindi talaga kami nag-uusap. Focus lang ako sa ine-edit ko. Hindi ko siya, uy Kuya Jeff, sorry na. Walang ganon. Talagang hindi talaga kami nag-uusap maghapon kapag Pero bihira lang yun mangyari. Bihira lang naman. So normal yun kasi tayong mga vlogger or kami, minsan may gusto kaming highlight, may gusto kaming tanggalin, at iba pa. O pag hindi yun nasunod, may gusto siyang ipagawa. Oo, sabi. Nasabihan pala ako, ang tanga mo. Ganun, pero ano lang niya, pabiro lang niya, pero dinaan niya sa biro. Sabi, ang tanga mo, ba't di mo inalis to? Siguro hindi na yung maalala ni Kuya Jeff, sasabihin niya ako, yung yabang, wala akong nasabing ganun. Pero normal niya sa kanya, tanga mo, bakit hindi mo tinanggal to? Dapat hindi to kasama. Hindi ko naman alam kung ano talaga yung gusto niya mangyari. Hindi ko naman natanong, hindi niya din naman nasabi na dapat pala, katulad ng mga panggugulat niya, one time natatandaan ko, pupunta siya sa magtatago siya. Tapos dapat pala ikakat ko yung pagpunta niya sa tataguan niya. Tapos ang mangyayari pala yung gulat na agad na makikita. Hindi ko naman naisip na gano'n pala gusto niya mangyari. Tapos yung sabi niya, ang tanga mo, dapat hindi kasali yan. Yeah, normal lang naman kasi magkaiba ka tayo ng utak Panahon na para mag-sorry ka kay Idol. Doon sa mga mali mong edit. Di ka nag-sorry! Alam ko mag-sorry ka sa kanya. So ayan, Kuya Jeff, matagal na panahon na yun. 3 taon na siguro simula nung naging editor ako. Sorry sa mga nagagawa kong kasalanan. Pero ayan, alam ko namang may naitulong din ako noon sa channel mo, pero hindi ako nagmamayabang, pero sobrang laki ng naitulong mo sa akin bilang naging as a vlogger. Ikaw ang naging tungtungan ko, ikaw ang naging hagdan ko kung nasaan man ako ngayon. Kumusta siya bilang boss? As in, kasi meron kasing yung boss tech, boss editor. Parang yung iba kasi may level Si Idol ba, wala lang, parang ganun lang, pantay lang? Oo, pantay na pantay. Hindi mo siya isipin na siya yung amo Parang tropa lang talaga kayo. At saka, galante. Wow. Galante. Nagre-reklamo nga yan sa akin nung nito na lang siya nakapagreklamo kasi dati hindi siya makapagreklamo. Dati nung nasa Laguna kami, mabababa yung views niya. Kasi minsan tamad na mag-vlog, gusto na lang magpahinga. Sumasahod siguro siya. Okay lang ba sabihin, Kuya Jeff? Nasabi ko na wala ka na magagawa. Magkano ang sahod na Idol isang buwan? Sabi niya, na nung Kakat ko yan, hindi. Ibag mo ikat. Kasi
Sinabi naman niya yan sa ibang vlog eh. Sabi niya, nung kahinaan niya pa to. Sumasahod siya ng 250, 300, 300k sa isang buwan. Kahinaan niya pa. Tapos naka-fix yung sahod ko noon. Kasi hindi ko alam, sabi niya, tinanong niya daw ako, sabi niya, ano bang gusto mo? Porsyento o fix? Ang pinili ko daw yung fix. So, every month, ang sinasahod ko noon, 50,000. Galing. So, generous. May edit o wala? May pasok o wala? Ganun. Oo, yes. Kahit gaano karami yung i-edit mo, kahit sobrang konti, naka-fix sa 50,000. Sabi niya, lugi daw siya sa akin. Pero maganda yung kay Lovely, commission-based. So, pag sobrang laki ng sabi na pagkwentuhan nila, Kuya Jeff, parang almost 1M yata, almost million ang sinahod. Tapos, nabanggit naman yun ni Lovely. Ang sinahod ni Lovely sa isang buwan, 100,000. Grabe. Galing. Kasi commission basic nga. Tsaka masipag si Lovely mag-edit. Ako tamad ako hanggang 3. Ang maximum ko na 3 vlogs a day ng pag-edit. Si Lovely, naranasan niya daw 5 vlogs a day. Ayan, so last na tanong. Salamat ka kay Idol. Ayan. Kuya Jeff, maraming salamat dahil nakilala kita na nakapunta ka, dumating ka sa Bukana. Sabi nga kung walang Jumper Sniper, walang Bukana Vlogger. So maraming salamat, binago mo lahat, binago mo ang karamihan ng tao sa Bukana na dati walang makakain pagdating ng bagyuhan, ikot na ang puwet kung sa kukuha ng ng kakainin, pero simula nung dumating ka, ayan, sobrang laking tulong na ibinigay mo sa amin. Lalong-lalo na sa akin, sabi ko nga kung hindi ako umalis bilang editor niya, siguro hindi ko makikilala yung jowa ko ngayon. Kasi dati sobrang suplada ako, hindi ako namamansin ng mga nag-chat, hindi ako pumapasok sa ibang live. Pero simula nung umalis na ako sa kanya, marami na akong time. So, yun, nakilala ko yung jowa ko ngayon. So, everything happens for a reason. And, ayan, alam kong will ni God, will ni Lord na umalis ako sa iyo and para kay Lovely talaga yung trabaho niya. Ayan, so shout out sa sa Loves, sa Love Ones yan. Hindi ko alam kung saan bansa or ano. So, hello po sa iyo. Marky. At ako naman, sabi ko nga, mahaba talaga. Sabi ko naman, sinabi ko yan sa iyo doon eh. Nung napanood ko talaga yung mga interviews niya, sabi ko malaki talaga ang potential ni Kapakpak. Sana, sa isip ko, sana ako pag ituloy-tuloy niya. Kasi nakikita ko nga yung sikat na sinabi ko yun. Si Tony to. Ayun, ganun ang style niya. Na sabi ko, ako sana ako mag-boom. Sana umangat pa. Ganun talaga inaano ko sa isip ko. Ayan. So, yun lang. So, maraming salamat kay Kapakpak. Ang dami natin na ang dami natin na bitin pa nga ako eh. mukhang ang daming pala pwedeng i-vlog nito. Dapat pala noon pa eh. Naghihintay nga ako na mag-interview sa akin, wala eh. Paano ba yan? Salamat. Maraming salamat kayo namin sa pagpapatuloy ulit sa Team Basic or Team Kapakpak. Thank you. Ay, 10:30 na. Bali, meron kasi akong gagawing vlog, outside vlog, at baka, sabi nga ni Kapakpak, vlogs. Ayan, so meron akong gagawing outside vlog. Bali, medyo malayo-layo dito. At baka pagbalik ko ay nakauwi na sila dahil bibiyahe na araw sila. Oh, Gansan Lando. Ay. See you again. See you again. Salamat. See you again. Sa mga tulong mo talaga sa amin. Hindi namin makakalimutan to. Love you, Noli. Happy birthday tuloy. At sinabi ko na rin kay Kapakpak, pag tapos ng challenge, kung meron pa kayong mga pabahay, welcome siya dito. Okay. Salamat talagang solid supporter talaga sa tulong. At sa lahat ng Team Pahaway, I love you sa inyo lahat. Miss namin kayo. Kapakpak. Maraming salamat kay Noli at pinaiyak mo ako. Charot. So maraming salamat once again kay Kuya Noli at sa buong Team Pahaway dahil sa mainit na pagtanggap sa amin sa buong team namin, sa Team Kapakpak. So maraming salamat at sa walang sawang suporta, hindi kayo nagdalawang isip na baka agawin yung sponsor namin, hindi, walang ganun. So maraming salamat kay Kuya Noli. Talagang sobrang solid. So ayan, maraming salamat po ulit kay Kuya Noli. Yung walang ayan, sige daw. Ay, maraming salamat po ulit kay Kuya Noli. Happy birthday po ulit. Ay, ingat kayo ha. Salamat. Antayin ko pa naman si Good luck sa challenge. Good luck sa challenge. Sana mag number 1 ka Kuya Noli. I'm rooting for you, Team Noli! Number 1 sa view! Alright, thank you.